Si Wong Kamoy o Wendy ay pinanganak noong 1991 sa Hunan, China. Kasama niya ang kanyang mga magulang at nakakatandang kapatid na babae. Pero hindi yun nagtagal dahil naghiwalay ang kanyang mga magulang at pagkatapos noon ay sumama na siya sa kanyang ina. Noong 1994, 3 taon matapos siyang ipanganak, muling nag-asawa ang kanyang ina, isang lalaki na nagmula sa Hong Kong. Ilang taon ding nanatili ang bagong pamilya sa mainland China, ngunit noong 2005, lumipat sila sa Hong Kong at doon na nanirahan sa Taipo. Isang masiglang lugar ang Taipo, kilala sa mayaman na kasaysayan at mga green park. Lumaki si Wong na tulad ng ibang bata, malaya, masayahin at walang mabigat na alalahanin. Nag-aral siya sa Taipo Samyuk Secondary School. Ayon sa mga tao, isa siyang tahimik na estudyante na mahilig mag-aral. Hindi siya mahilig sa sports o anumang pisikal na gawain, pero mahilig siya magbasa at palaging nagsusumikap. Maganda rin ang kanyang grado sa paaralan, pero kahit magandang performance niya sa klase, nahirapan naman si Wendy sa pakikisalamuha sa paaralan. Madalas siyang tuksohin ng ibang mga estudyante, dahil hindi kasi siya tubong Hong Kong at halata sa kanyang accent. Paulit-ulit siyang inaasar at hindi doon natigil ang pang-aapi. Nahirapan din ang kanilang pamilya sa usaping pinansyal matapos lumipat dahil sa napakarami nilang bayarin. Dahil dito, mas lalo siya naging kumpulan ng panunukso at pampubuli. Umabot pa daw ang kanilang utang sa 50,000 Hong Kong dollars o kulang-kulang 300,000 sa peso. Noong January 2008, sa kanyang 2 taon sa secondary school, huminto si Wendy sa pag-aaral. 16 years old pa lamang siya, walang diploma at walang masyadong karanasan sa buhay. Kaya kailangan pa niya makipagkompetensya sa mas may edad kaysa sa kanya para lang makahanap ng trabaho. Sinubukan niya ang lahat mula sa mabibigat na pisikal na trabaho hanggang sa maliliit na racket, gaya ng pagbebenta ng mga paninda. Pero halos araw-araw ay tinatanggihan siya. Pinagtatawanan siya ng mga nakakatanda at tinataboy. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang umingiti at nagsusumikap. Naniniwala siya na kung hindi siya titigil, baka balang araw guminhawa rin ang kanilang buhay. Pero 16 pa lang siya at napakahirap makahanap ng matatag na trabaho sa edad na yon. Dahil sa matinding pressure, napilitan siyang pumasok sa survival mode. Kailangan niya maging bukas sa mga tao sa kahit anong pagkakataon na maaring magdala ng pera. As pamamagitan ng isang taong kanyang nakilala, ipinakilala siya sa mundo ng tinatawag na compensated dating. May mga tumawag din nito na sugar dating. Ang ibig sabihin, may isang taong magbabayad kapalit ng oras na makasama ka. Ito ay isang panandaliang relasyon at madalas may kasamang extra na para bang nirerentahan na kasintahan. Ngunit ang guhit sa pagitan ng pakikipag-date at ng sex work ay halos hindi na iba. Hindi ito nangyayari sa mga club o sa bahay aliwan, kundi nabubuhay ito sa online. Nagpo-post ang mga babae ng ads at minsan ay dumadaan din sa middleman, minsan naman ay diretso sa kliyente. Titingin ang mga lalaki, magme-message at mag-i-schedule ng pagkikita. Parang simpleng transaction lang na para bang umu-order mula sa isang menu sa restaurant. Pero sa likod ng mga screen, marami sa mga babaeng ito ang mga minor de edad. Marami sa kanila ang gaya ni Wong na napilitan lamang pasukin ang ganong klaseng trabaho para mabuhay. Karaniwan ay nagsisimula lamang sa simple ang mga kliyente. Hihingi lang sila ng kaunting usapan sa online. Pagkatapos ay hahantong na ito sa pagkikita ng personal. At kalaunan ay magiging magdamagang pagsasama na. Ang simpleng pakikipagkaibigan at pagkikita ay unti-unti nagiging parang prostitusyon. At bago pa man namalayan ng lahat, hawak na ito ng mga sindikato. Nagbabayad ang mga kliyente mula 800 Hong Kong dollars o kulang-kulang 500,000 sa peso hanggang 1,600 Hong Kong dollars o kulang-kulang 11,000 sa peso sa bawat pagkakataon. Kumukuha naman ang mga middleman ng tig 200 Hong Kong dollars o kulang-kulang 1,000 sa peso hanggang 300 Hong Kong dollars o kulang-kulang 2,000 sa peso sa bawat transaksyon. Para kay Wong na isang 16 years old lamang na inosente at desperado, mukha itong isang mabilis na paraan para magkapera. Sumali siya ng kusa sa isa sa mga compensated dating network. Ang hindi niya alam na pumapasok na pala siya sa isang tagong kalakaran ng sex trade. Isang lugar kung saan ang mga minor de edad na babae ay nagbibigay ng serbisyo sa mas matandang lalaki. Noong una ay nag-aatubili si Wong. Sobrang mabigat para sa kanya ang serbisyong ito. Pero pagkatapos ng ilang gabi, unti-unti siyang nahila ng mas malalim.
Kahit ganoon, kumakapit pa rin siya sa pangarap na iwanan ang buhay na ito para maging isang modelo at balang araw ay magkaroon ng normal na buhay at trabaho. Pagsapit ng kalagitnaan ng April 2008, bumalik si Wendy sa forum. Nagpo-post siya ng mga ads at nakikipag-chat sa mga posibleng kliyente. Ang iba ay hindi naman naghahanap ng sex, gusto lang nila na may makausap tungkol sa kanilang araw at sa kanilang mga problema. At tumating ang mensaheng magbabago ng lahat. Lumabas ang isang bagong notification mula sa isang lalaki na may palayaw na fatty ting. Walang pag-aalinlangang diretsahan niyang tinanong ang presyo ni Wendy. Gusto niyang makipagkita. Sinagot ni Wendy ang mensahe gaya ng lagi niyang ginagawa sa mga unang beses na customer. Sinagot niya ito ng mainit, kaswal na parang matagal na silang nagkakilala. Ipinadala niya ang kanyang listahan ng presyo at agad namang nagbayad si Ting ng buo. Hindi lang para sa isang date kundi para sa pakikipag-sex. Pero hindi na bago kay Ting ang mundong ito. Simula na mag-16 years old siya, naging bahagi na si Ting ng sex trade na nagbabayad noon sa mas matandang babae kapalit ng sex. Habang nagkakaedad siya, nag-iba ang kanyang hilig. Nagsimula siya maghanap ng mas batang mga babae gaya ni Wong. Ipinanganak si Ting noong 1984 sa British Hong Kong. Nang siya'y 5 taong gulang pa lamang, dumating ang trahedya. Isang aksidente sa sasakyan ang pumatay sa kanyang ina. Sa parehong aksidente, nagtamo rin siya ng malubhang pinsala sa ulo. Mula noon, hindi na siya naging katulad ng dati. Nagpaiba-iba ang kanyang emosyon at hindi siya nakakapag-focus. Mabilis magbago ang kanyang mood, masaya sa isang saglit, kasunod ay galit na galit. Sa edad na 8, pinasok siya sa psychiatric hospital at na-diagnose na may ADHD. Hindi siya makapag-concentrate. Hindi rin siya nakikipag-ugnayan sa mga batang kasing edad niya. Ayon sa mga kaibigan, mayroon siyang kakaibang ugali. Madaling magalit sa mga maliliit na bagay at biglang sinusumpong kapag hindi nasusunod ang kanyang gusto. Dahil dito, lumayo sa kanya ang mga tao. Sa huli ay tumigil siya sa pag-aaral sa unang taon pa lamang niya sa secondary school dahil hindi niya kinaya ang social aspect nito. Ang pagkamatay ng kanyang ina ay nag-iwan sa kanya ng sugat na hindi na gumaling. Nag-asawa muli ang kanyang ama at nagkaroon siya ng stepmother na nag-aalaga sa kanya, ngunit hindi yun naging sapat. Patuloy siyang nalubog sa maling landas. Pagtungtong niya sa edad na 15, nagkaroon na siya ng kaso sa batas. 1 taon siyang nanatili sa boys' home matapos manakit na isang tao. Pagkatapos noon, ipinakilala siya ng isang kaibigan sa droga. Simula noon na naging regular na ang paggamit niya nito at sa edad na 16, kilala na siya sa mga club sa Hong Kong na umiinom, gumagamit ng drugs at nagbabayad para sa mga babae. Sa araw nagtatrabaho siya bilang air conditioning engineer at noong 2008 naman ay bilang transportation worker. Maliit lamang ang kanyang kita, ngunit halos lahat ay nauubos sa gabi-gabi na pagpaparty at pagbabayad sa mga prostitute. At dumating ang gabing magbabago ng lahat noong April 27, 2008. Nagniningning ang mga ilaw ng Hong Kong sa gabi. Pagsapit ng uwian ng mga office worker, nag-uumpisa ng kumislap ang mga neon signs at nagbago na ang itsura ng lungsod. Biglang napuno ito ng alak, droga at sex sa loob ng mga club at nandoon si Ting tulad ng nakasanayan. Wala namang kakaiba nung gabing yon. Pumasok siya sa club sa loob ng mall at ginastos ang kanyang kita sa alak, ketamine at ecstasy. Nagparty siya na para bang wala ng bukas, uminom, tumawa, sumayaw at nakipag-usap sa mga babae hanggang mag-umaga. Pagsikat ng araw, naglaho ang mga neon lights. Umuwi si Ting ng lasing, puno ng enerhiya pero hindi pa siya kontento. Malakas pa rin ang kanyang adrenaline. Kaya kinuha niya ang kanyang telepono, nag-log-in sa isa sa mga kilalang compensated dating forum at doon niya nakita sa Wendy. Isang ad ng dalagang 16 years old. Nakuha ng kanyang litrato ang atensyon ni Ting dahil sa kanyang makinis na balat, mabilog na mata, manipis na mga labi at malamanikang mukha. Kaya hindi na nag-alinlangan pa si Ting. Nag-type siya sa kanyang cellphone na magkano ang kailangan kong bayaran para makipagtalik sa'yo. At agad siya nagpadala ng 1,500 Hong Kong dollars o kulang-kulang 11,000 sa peso kay Wendy. Sa compensated dating, hindi lang sex ang usapan, kasama din rito ang date. Kaya una sila nagkita sa isang maliit na cafe. Saglit sila nag-usap at gaya ng dati, pinanatiling magaan at mainit ni Wendy ang usapan para sa kanyang unang kliyente. Pagkatapos nilang kumain ng lunch, pumunta sila kaagad sa flat ni Ting sa distrito ng Sham Shui Po. Umupo sila,
uminom at gumamit ng ice o droga ng sabay. Malakas ang tama at tumaas ang kanilang dopamine levels. Sila ay nagtatawanan at nag-usap na parang matagal nang magkaibigan. Ilang sandali pa ay may sinabi si Wendy. Ikinuwento niya kay Ting ang kanyang nararamdaman at kung gaano siya nawala ng pag-asa. Inamin pa niya na minsan ay gusto na niyang mamatay. Marahil dahil na rin sa epekto ng droga, bandang 1:00 hanggang 3:00 ng madaling araw ay may nangyaring hindi inaasahan. Nang walang kaano-ano ay sinunggaban ni Ting si Wendy. Hinawakan niyang leeg nito na halos bumaon pa ang kanyang mga kuko sa balat nito. At saka itinulak si Wendy sa sahig. Lumaban si Wendy kahit maliit at mas mahina siya pero sinubukan pa rin niyang kumawala. Pero di nagtagal ay unti-unti nang hina ang kanyang katawan. Huminto ang kanyang paghinga at nawalan siya ng malay. Pero hindi tumigil si Ting, patuloy niyang sinakal si Wendy hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Sa pagtingin niya sa nakahandusay na katawan ni Wendy, biglang bumalik sa katinuan si Ting. Doon na siya nakaramdam ng takot at nagulat siya sa kanyang ginawa. Halos hindi na niya maalala ang mismo nangyari noong mga sandaling yon. Ang alam lang niya ay patay na si Wendy. Sa isip niya, iisa na lang ang pwede niyang gawin, alisin ang katawan. Naghanap siya ng paraan sa kanyang apartment para takasan ang bangungot. Doon niya nakita ang malaking kutsilyo sa kanyang kusina at nagpa siya na hatiin ang katawan ng babae. At sumunod ang ilang oras ng kakilakilabot na pangyayari. Dinala ni Ting ang katawan sa banyo at sinimulang hatiin at hiniwalay ang ulo sa katawan at nilagay ang mga natira sa mga plastik. Pinutol niya ang mga braso at binti. Hiniwa ang katawan sa maliliit na piraso at dahang-dahang inalis ang laman mula sa mga buto. Napuno ng dugo ang buong kwarto. Isa-isang piraso itinapon niyang laman sa inidoro hanggang sa hindi na makilala ang katawan. Habang ginagawa niya yon ay tumawag siya ng 3 beses sa kanyang kaibigang si Yen. Hindi yon isang normal na usapan kundi isang pag-amin. Sinabi ni Ting kay Yen na pinatay niya si Wendy. Ikinuwento pa niya na pinutol-putol niya ang katawan nito at itinapon sa inidoro. Inakala ni Yen na lasing lang si Ting at nagpapatawa sa katinapos ang tawag. Ngunit hindi pa tapos si Ting. Kinuha niya ang ulo ni Wendy, ang mga bituka at iba pang bahagi ng katawan at inalagay sa isang plastic bag. Kasunod noon ay inayos niya ang kanyang gamit at sumakay ng bus papuntang Colon City, Ferry Pier kung saan niya itinapon ang bag sa dagat. At dumating ang detalye nagpayanig sa Hong Kong. May isang bagay na naging dahilan para ang mga tao ay umiwas kumain ng karne ng ilang linggo. Matapos itapon ang ulo ni Wendy, pumasok si Ting sa Shik Chip Mai Wet Market. Marami magbababoy at mamimili ang abala sa pagbili at pagtitinda ng sariwang karne. At doon sa gitna ng mga basket ng buto ng baboy, lihim na nilagay ni Ting ang mga labi ni Wendy, ang kanyang mga buto at laman na nakahalo sa mga tira-tira. Tungkol naman sa mga gamit ni Wendy, kinuha lahat yun ni Ting at walang itinira. Kinuha rin niya ang lahat ng pera sa pitaka at bag ni Wendy na nagkakahalaga ng humigit kumulang 3,400 Hong Kong dollars o kulang-kulang 24,000 sa peso. Ang bag, cellphone at iba pati nitong gamit ay itinapon niya. At pagkatapos, gamit ang perang yon, nagpakasasa siya sa alak, droga at sex na para bang ipinagdiwang pa niya ang ginawa. Sa loob ng 9 na araw wala siyang pinakitang pagsisisi. Samantala, hindi agad napansin ng mundo ang pagkawala ni Wendy. Pamilya lang niya ang nag-report na siya'y nawawala noong April 29. Nabuksan lamang ang kaso dahil kay Yen, ang kaibigang tinawagan ni Ting habang ginagawa ang krimen. Makalipas ang ilang araw nakita ni Yen sa balita ang tungkol sa nawawalang 16 years old na si Wendy. Tumugma ang pangalan at oras, kaya biglang naalala niya ang mga tawag ni Ting na hindi lang pala biro kundi isang totoong pag-amin. Dahil dito nagdesisyon siyang lumapit sa mga pulis. Sa kanyang testimonya at sa mga record ng tawag na nauugnay kay Ting, naniwala mga investigador at agad nilang inaresto si Ting bilang pangunahing suspect. Kinilala pa nga ng mga pulis si Yen dahil sa kanyang papel sa pagkahuli kay Ting. Bagaman hindi nahanap ang ulo ni Wendy o ang mga bahagi ng katawan na itinapon sa dagat, may natagpuan ang mga investigador. Ang ilang pirasong laman sa tubo sa ilalim ng tirahan ni Ting. Ang iba pang parte gaya ng mga buto at laman na dinala sa palengke ay hindi na yun natunton pa ng mga pulis. Pinaniniwala ang isinama ni Ting ang mga ito sa mga basket ng buto na itinapon ng mga nagtitinda ng baboy. At dito nagulat ang publiko na may posibilidad na ang mga tira ay muling ginamit at naibenta bilang mantika o sangkap sa pagluluto.
Ang mga natirang piraso sa tubo ay sinuri at nakumpirmang si Wendy nga ang may-ari ng DNA. Noong May 9, 2008, kahit kulang pa sa pisikal na ebidensya, ngunit may malinaw na pag-aamin mula kay Ting kaya siya ay formal na kinasuhan ng murder. Makalipas ang isang taon, July 2009, humarap siya sa paglilitis sa Hong Kong High Court. At 2 kaso ang kinaharap niya. Una ay first-degree murder at ang pangalawa ay avoiding legal burial. Isang hukom at 7 miyembro ng hurado ang dumalo. Nang tanungin siya sa korte, sinabi ni Ting na hindi niya maalala ang pagpatay at isinisi niyang lahat sa droga. Ayon sa kanya, sobrang lasing siya kaya wala siyang maalala sa nangyari. Pero may nakuhang recorded confession kung saan malinaw at detalyado niyang ikinuwento kung paano niya pinatay at tinago ang katawan ni Wendy. Ipinakita pa niya sa mga investigador ang bawat hakbang. Dahil dito, itinuro ng mga prosecutor ang kahinaan ng kanyang depensa. Kung totoong wala siyang maalala dahil sa droga, bakit malinaw niyang nailahad ang buong pangyayari nung una? Bakit niya lang ginamit ang hindi ko maalala kapag nasa korte lang siya? Nakita ng hurado ang kanyang depensa bilang isang mahina at desperadong paraan para kaawaan siya. Nakontrol naman niya ang sarili para magbigay ng detalyadong kwento pero biglang nakalimot kapag nasa paglilitis na. Kaya ang tanong bakit niya pinatay si Wendy? Dahil wala namang malinaw na motibo. Hindi sila nag-away at walang plano. Nag-sex lamang sila, gumamit ng droga at nag-open up sa kanya si Wendy. Ikinuwento lang ni Wendy na nawawala na siya ng pag-asa at inamin na minsan ay gusto na niyang mamatay. Pero giit ni Ting ng epekto ng droga ang nagtulak sa kanya para gawin ang krimen. Ngunit ayon sa mga prosecutor, hindi ito tungkol sa droga o pagkawala ng kontrol. Alam ng mga piskal na si Ting ay buo ang isip at kontrolado ang sarili pero sadyang marahas lang. Noong July 27, 2009, matapos ang 3 oras na pag-uusap, nagkasundo ang hurado na guilty si Ting sa kasong pagpatay. 25 taong gulang pa lamang siya noon. At ang hatol ni Justice Alan Rice sa kanya ay habang buhay na pagkakakulong para sa pagpatay at karagdagang 4 na taon para sa kasong avoiding legal burial. Dahil tinanggal na sa Hong Kong ang parusang kamatayan noong 1993, habang buhay na pagkakakulong naman ang pinakamabigat na parusa. Umapila si Ting sa hatol, pero noong December 4, 2012, tinanggihan ito ng Court of Appeal at pinagtibay ang kanyang sentensya. Dinala siya sa Stanley Prison, isa sa pinakakilalang kulungan sa Hong Kong. Pero kahit nasa loob na siya ng kulungan, ipinakita pa rin niya ang pagiging marahas. Noong 2011, kumalat ang balita na siya at 3 preso ang nanakit sa isang bagong dating na bilanggo, isang lalaking nakulong dahil ginahasa ang 3 anak. Hindi naging malinaw ang mga sumunod na parusa pero tiyak na si Ting ay mananatiling nakakulong habang buhay. Nang may balita ang kaso, nagulantang ang buong Hong Kong. Natakot ang mga tao na baka nakain nila ang mga parte ng katawan ni Wendy na isinama ni Ting sa mga basket ng buto sa palengke. Galit ang mga mangbababoy dahil bagsak ang kanilang benta at nasira ang reputasyon nila dahil sa takot. Pinakita din ng kaso ang madilim na katotohanan ng compensated dating, lalo na ang pagkakasangkot ng mga minor de edad. Naglabas ng babala ang mga otoridad sa kung sino mang makisala rito, bumili man o nagbebenta ay haharap sa batas. Matindi ang galit ng publiko kay Ting. Pero kahit ganun pa man ang nangyari, sinabi pa rin ng kaibigan niyang si Yen na mismo nagsumbong sa kanya na itinuturing pa rin niya itong kaibigan, kahit narinig at nalaman na niya ang lahat ng ginawa nito. Ang pagpatay kay Wendy ay isa sa pinakamalupit na krimen sa Hong Kong. Ang kanyang ulo hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap. At ang kasong ito ay lumabas lamang dahil sa isang tao. Dahil sa kalituhan at nagtiwala sa kanyang kaibigan, kaya nagawa ni Ting na magkumpisal sa ginawa. Kung hindi nagsalita si Yen sa mga pulis, baka isa na lang si Wendy sa mga kabataang nawala nang walang nakakaalam sa tunay na nangyari.